15 anyos pa lang si Neri nang ipagkasundo ito ng kanyang magulang sa pamilya ni Bernabe. Isa silang Muslim kaya bahagi ng kanilang tradisyon ang ganoong kaugalian. Sa una ay labis-labis ang pagtutol ni Neri dahil hindi pa niya nakakadapo ang palad si Bernabe. Sa pagkakasundo ay karaniwang sa mismong kasal na nagkikita ang babae at lalaki. Hindi biro ang bigay kaya o dowry na hinihingi ng mga magulang ni Neri. 3 ektaryang lupa na bahagi ng kanilang malawak na sakahan ang hinihingi ng kabayaran sa kanilang anak. Pumayag ang mga magulang ni Bernabe kaya kaagad silang ikinasal. Sa isang silid kung saan ay inahanda para sa unang pagkikita ni Bernabe at Neri, naroon ang babae. Nagluluksa sa nakatakdang magaganap. Matindi ang kanyang pagtutol sa kagustuhan ng kanyang magulang. Subalit bilang isang masugid na mananampalataya ng Islam, kailangan niyang sumunod sa kinagisnan na tradisyon. Ang kanilang mga ama ay magkababata at matalik na magkaibigan. Ayon sa kwento ng kanilang ama, na noong ipinanganak silang dalawa, ay napagkasunduan ng sila na ang magkakatuluyan. Wala pa silang muwang sa mundo, pero itinakda na ang kanilang magiging kapalaran. Pagkapasok ni Bernabe sa silid, ay bumungad sa kanya ang magiging asawa. Nakatakip ang mukha, kaya hindi niya lubusang maaninag ang mukha. Si Neri naman ay taimtim ang panalangin na sana ay umayon sa kanyang panuntunan ang pagkatao ni Bernabe. Dahan-dahang kinalas ni Bernabe ang tabing sa mukha ni Neri. Lumiwanag ang kanyang mukha at naglaho ang kanyang mga pangamba. Matindi ang kanyang pag-aalala noong hindi pa niya nakikita si Neri. Pag-aalala na baka may kapintas-pintas sa pisikal na katangian ng dalaga. Pwede na. Ang importante ay hindi basag ang uso. Pagkakita ni Neri naman kay Bernabe, ay pansamantalang tumigil ang oras. Natulala ang dalaga dahil hindi lang umayon sa kanyang tadhana. Naungusan pa nito ang kanyang panuntunan sa lalaking pinapangarap. Bukod sa pagkakaroon ng pinagpalang muka, ay napakatikas pa ng tindig ni Bernabe. Akmang-akma iyon sa pinapangarap ni Neri. Hoy, pipi ka ba? Napapitik pa si Bernabe sa harapan ni Neri para masiguradong makatugon ang dalaga. Si Neri naman ay pumintig ang kanyang tenga dahil sa kagaspangan ng ugali ni Bernabe. Ang impresyon na unang sumibol sa kanyang utak na mayabang si Bernabe. Hindi naman nagpatalo si Neri sa pinapakitang ugali ni Bernabe. Hindi ako pipi. Sobrang mahangin ang bungad sa akin ng araw na ito. Pwede ba pakibaba ang buhat-buhat mong bangko? Hindi ka ba nabibigatan? Kunwari ka pa. Gwapong-gwapo ka lang sa akin eh. Sa halip na maging masaya ang kanilang unang pagkikita, ay napalitan iyon ng matinding pagkainis ng nararamdaman ni Neri. Napakataas ang kumpiyansa ni Bernabe sa sarili, kaya ang dating ay parang mayabang. Pumintig ang kanyang tenga sa narinig, kaya pinandilatan niya ito ng mga mata. Natuloy ang nakatakdang kasalan ng dalawa, kagaya sa inaasahan ng dalawang angkan. 15 anyos lang si Neri habang si Bernabe naman ay 17 taong gulang lamang. Sa unang bahagi ay walang may nangyari sa kanilang dalawa. Pareho silang estranghero sa isa't isa, kaya lumipas ang magdamag na pareho silang nagpapakaramdaman. Ang ipinagpapasalamat na lang ni Neri dahil hindi siya pinilit ni Bernabe, nagampanan agad ang kanyang tungkulin bilang asawa. Ang buong akala niya ay agresibo si Bernabe. Taliwas iyon sa kanyang inaasahan, kaya nagsimulang maglaho ang kanyang pangamba na baka magiging miserable ang buhay niya sa piling ni Bernabe. Narinig niya ang marahang paghilik ni Bernabe
Kaya nagkakaroon ng pagkakataon si Nere ng pagkakataong masuyod ng lubusan ang wangis ng mister. Ibang klase din ang lalaking ito. Kahit tulog ay napakapogi pa rin. Ay nako. Ewan ko na lang. Baka ang itsura pa niya ang maging sakit ng ulo ko. Napailing na lang si Nere habang iniisip ang masamang maidudulot sa pagkakaroon ng gwapong mister. Napalalim ang pag-iisip ni Nere kaya hindi niya namalaya na gising na si Bernabe. Oh, uy, kanina ka pa nakatingin sa akin. Tama nga ako. Gwapong-gwapo ka talaga sa akin oh. Ang yabang mo rin ano. Iniisip ko lang kung saan ka humuhugot ng lakas para maging ganyan kayabang. Hindi inaasahan ni Nere ang sumunod na ginawa ni Bernabe. Hinalik-halikan niya si Nere hanggang sa wala na itong magawa kundi ang tumili ng malakas. Iyon ang naging simula ng makapagpalagayan sila ng loob. Sa ugali ni Bernabe na kalug at makulit, ay nakuha niya rin ang loob ni Nere. Naging hiyang na sila sa isa't isa, kaya nakuha na rin ni Bernabe ang dapat ay pagkatapos ng kanilang kasal. Napatunayan ni Nere na hindi talaga mayabang ang kanyang mister, kundi likas lang ito na masayahin. Napagtanto ni Nere na swerte siya kay Bernabe. Hindi lang ito masayahin, kundi maalaga din ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan, ay tuluyan na silang bumukod para makapagsarilinhan. Lumipas pa ang mga taon ay hindi nangyari ang pangamba ni Nere. Sa kabila ng hayagang pagpapakita ng motibo, nananatiling matapat si Bernabe. Baliwala ang mga babaeng umaaligid sa kanya. Ang buhay ni Bernabe ay umiikot lang sa trabaho at bahay. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit labis-labis ang pasasalamat ni Nere. Nakatagpo siya ng mister na matapat at responsable sa pamilya. Isang araw ay kinausap niya si Bernabe sa isang bagay na labis niyang ikinabahala. Mahal, hindi ka ba naiinip? Matagal na tayong nagsasama pero hindi pa rin kita nabibigyan ng anak. Umangat ng mukha si Bernabe at binalingan ang kanyang asawa. Matamis na ngiti ang kanyang isinukli sa isinambit ng kanyang asawa. Bakit parang binagsakan ka ng langit at lupa? Yun lang ba talaga ang problema? Taon na rin tayong nagsasama, kaya alam ko na may mas malaking dahilan kaya ka nagkakaganyan. Magtapat ka nga sa akin, mahal. Ang totoo ay nag-aalala ako. Baka maghanap ka ng karagdagang asawa. Alam naman natin na wala akong magagawa kapag ginusto mo iyon. Hanggang ngayon ay hindi kita nabibigyan ng anak, kaya pwede mo iyong gamitin para payagan ka na magkaroon ng pangalawang asawa. Naging seryoso si Bernabe habang ginagap ang mga kamay ni Nere. Tandaan mo ito, mahal. Hinding-hindi ko hanapin sa ibang babae ang bagay na hindi pa ipinagkakaloob sa atin ni Allah. Handa akong maghintay kahit ilang taon pa ang aabutin. Ikaw lang ang asawa ko at wala akong balak na maghanap pa o magdagdag. May basihan ang pangamba ni Nere dahil may sapat na kakayahan si Bernabe na maghanap ng pangalawang asawa kung kanyang gugustuhin. Lalo na ngayon na may pera na ito at may mga sinasakang lupain. Wala siyang magagawa sa kasalukuyan kundi panghahawakan ng pangako ng kanyang mister. Sa paglalambing ni Bernabe ay muling bumalik ang sigla ni Nere. Sige na, kumain ka ng marami dahil magdamag tayong gagawa ng baby. Tignan ko na lang kung hindi pa tayo makakabuo nito. Nilingkapan ni Bernabe ng tawa ang kanyang biro. Nakitawan na lang din si Nere dahil batid niyang hindi siya titigilan ng mister
kapag nananatili itong malungkot. Tinupad ni Bernabe ang kanyang pangako dahil sa loob ng 3 taon ay nananatili ang kanyang katapatan. Subalit ang problema ay hindi nagmula kay Bernabe, kundi sa kanyang pamilya. Isang araw ay bigla na lang sumulpot ang mag-asawang Kumar at Shalani na may kasamang babae. Saan si Bernabe? Tawagin mo ang anak namin. Mabilis na tumalima si Neri para puntahan ang kanyang mister. Hindi nagugustuhan ni Neri ang bungad ng kanyang mga biyanan, lalo na ang presensya ng babae na kanilang kasama. Nang maipaabot niya kay Bernabe ang biglaang pagdating ng kanyang mga magulang, agad itong nagpaabot ng pagtataka. Wala siyang naiisip na dahilan para mapasugod ang kanyang mga magulang. Sanay si Bernabe na palaging abala ang kanyang magulang. Ang kanilang atensyon ay nakatuon lang sa negosyo. Pagkalabas ni Bernabe ay agad niyang inusisa ang magulang, pati ang babae na kanilang kasama. "O ama, mukhang napaganda ang gising niyo ni ina ha. Naisipan niyang dumalaw sa amin ni Neri. Sino palang kasama ninyo? Hindi ko nabalitaan na may bago na pala kayong sekretarya." "Hindi natin empleyado si Jacinta, Bernabe. Siya ang magiging pangalawang asawa mo." Naglaho ang umaapaw na kasiyahan sa sistema ni Bernabe. Ang kanyang matamis na ngiti ay napalitan ng lungkot. Siya mismo ay labis ang pagkabigla sa sinabi ng kanyang ina. Si Neri naman na kasalukuyang nakikinig ay napahawak sa dingding. Agad siyang tinabla ng panghihina sa kanyang narinig. "Tama ba ang narinig ko, ina? Gusto mo na magkaroon ako ng pangalawang asawa?" Huwag mong mamasamain anak ang desisyon namin ng ina mo. Gusto lang namin masigurado na mayroong tagapagmana ang ating angkan. Alam mo naman ang tradisyon na pinapairal ng ating angkan sa mahabang panahon. Ang panganay na lalaking anak lamang ang maaaring maging tagapagmana. Ayaw lang naming maputol ang tradisyon na sinimulan pa ng ating ninuno. Ilang taon na kaming naghihintay na mabigyan ni Neri ng tagapagmana. Subalit nabigo siyang magawa iyon. Kaya napagdesisyonan namin na ipagawa na lang iyon sa iba. Sapat na ang panahon at pagkakataon na ibinigay natin kay Neri. Ipaubayan na natin kay Jacinta na siya na ang tumupad sa responsibilidad na nabigong magampanan ni Neri. Teka, bakit naman agad kayong nagdesisyon na hindi man lang ako sinasangguni? Kung noon, pumayag man ako na magpakasal kahit labag sa aking kalooban. Ina, sa pangalawang pagkakataon ay hindi na ako makakapayag. Hayaan niyo na akong magdesisyon para sa aking sarili. Huwag ka nang magmatigas pa, Bernabe. Iyon ang desisyon namin ng tatay mo. Ano bang problema kung magkakaroon ka ng ikalawang asawa? Kahit 5 pa eh. Hindi naman namin inaalis ang karapatan ni Neri bilang una mong asawa. Isa pa wala siyang magagawa na hadlangan ng pagkakaroon mo ng ikalawang asawa. Hindi ka niya nabigyan ng anak, kaya karapatan mo iyon na hanapin sa ibang babae. Tama na. Wala kang karapatan na sabihin iyon sa harap mismo ng asawa ko, Nay. Paano kaya kung ginawa iyon ni Ama sa iyo noong araw? Ano kaya ang maramdaman mo? Dumapo bigla ang palad ni Shalani sa mukha ng kanyang anak. Hindi niya inaasahan na magagawang isagot iyon ng kanyang anak. Nakaramdam siya ng pambabastos kaya nagawa niyang sampalin si Bernabe. Doon na nang himasok si Kumar dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa ng kanyang asawa sa kanilang anak. Tigilan mo nga ang pananakit sa anak ko, Shalani. Kung ayaw mong ako ang magalit sa iyo. Natauhan si Shalani dahil aminado siyang mas mahal ni Kumar ang kanilang anak kumpara sa pakikitungo nito sa kanya. Anak ko din si Bernabe, kaya may karapatan ako sa kanya. Ako ang ama,
kaya hayaan mong ako ang didisiplina sa ating anak. Bagyang napalakas ang boses ni Komar, kaya may ideya na si Shalani na galit ito. Sa ganitong sitwasyon ay kailangan niyang sumuko. Walang sasantuhin si Komar kapag nagsimula na itong magalit. Lalong-lalo na kapag si Bernabe na kanyang anak ang pinag-uusapan. Nagkusang tumalikod si Shalani para humakbang papalayo. Ayaw niyang mapahiya sa harap ni Jacinta at Neri, kaya minabuti niyang lumayo. Pagkaalis ni Shalani ay mahinahong kinausap ni Komar ang kanyang anak. Anak, ayaw ko magkagalit tayong dalawa. Gusto ko lang naman masigurado ang kinabukasan ng ating angkan. Ilang henerasyon na ang dumaan pero nagawa ng ating ninuno na mapangalagaan ito. Ayaw kong ikaw na anak ko ang magpuputol sa nakagisna na kultura. Tay, hindi lang naman kayamanan ang mahalaga sa akin, kundi masigit sa lahat ay ang pagsasama namin ng asawa ko. Naniniwala ako na makakabuo din kami ni Neri. Patawarin mo ko, Tay, pero hindi ko magagawang saktan ang asawa ko. Natigilan si Komar sa sinabi ng kanyang anak. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa salitang isinambit ni Bernabe. Isang bagay lang ang kanyang napatunayan, na si Bernabe ay katulad niya. Isang tipikal na lalaki na labis ang pagpapahalaga sa katapatan. Sa isang banda ay nakaramdam siya ng pag-usig ng konsyensya. Subalit nangingibabaw ang kanyang takot na baka maputol ang tradisyon na pinangalagaan ng kanyang angkan sa mahabang panahon. Ayaw kong lumalim pa ang pagtatalo natin, anak. Alam mo kung gaano kita kamahal simula pa nung dumating ka sa aking buhay. Subalit sadyang sinusubok tayo ng tadhana. Labag man sa aking kalooban, pero kailangan ko itong gawin, anak. Ano ang tinutukoy mo, Tay? Makukuha mo lamang ang maiiwan kong pamana kapag nagtagumpay kang mabigyan ako ng apo na magpapatuloy sa ating tradisyon. Hindi ko naman hinihingi na hiwalayan mo si Neri. Maaari mong iwan si Jacinta pagkatapos niyang manganak. Tay, mahal ko si Neri. Ayokong gumawa ng bagay na batid kong makakalika ng lamat sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Ipinapaubaya ko na sa iyo, anak, ang pagpapasya. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Basta iyon ang kondisyon ko. Pagkatapos na maihayag ni Komar ang kanyang kondisyon, ay agad na itong tumalima paalis. Si Shalani naman ay nag-iwan ng makahulugang tingin bago humakbang para sundan si Komar. Agad tumayo si Jacinta para sumunod sa pag-alis. Ngunit pinigilan siya ni Shalani. Saan ka pupunta, Jacinta? Hindi ka pwedeng umalis dito. Ibinenta ka na ng iyong magulang sa amin. Kailangan na pagsilbihan mo ang aking anak dahil iyon naman ang dahilan kung bakit ako pumayag sa alok ng iyong mga magulang. Hindi ako pumapayag, Nay. Isama mo si Jacinta para ibalik sa kanyang mga magulang. Huwag mong kalimutan, Bernabe. Sa amin ng ama mo nagmula kung anong meron ka ngayon. May karapatan akong magpasya kung sino ang gusto kong patutuluyin sa bahay na ito. Sige, Nay. Mabuti dahil sa bibig mo na rin nagmula na wala akong karapatan sa bahay na ito. Sige, iwan mo dito si Jacinta. Kami na lang ni Neri ang aalis sa bahay na ito. Hindi na nakasagot si Shalani. Sa halip ay tuluyan na siyang humakbang paalis. Naiwan si Jacinta na tulala at naguguluhan kung ano ang kanyang gagawin. Pag-alis ng mag-asawang Shalani at Komar, ay agarang lumapit si Neri sa kanyang mister. Hilam sa luha ang kanyang mga mata, na halatang apektado sa nangyari. Mahal, sumunod ka na lang sa kagustuhan ng mga magulang mo.
Pumapayag na ako sa nais nilang mangyari. Hindi. Wala akong pakialam sa tradisyon na kanilang sinusunod. Walang katuturan ng tradisyong ito. Para saan pa? Para ano? Ayaw lang nila na mahati ang yaman ng aming angkan para manatili itong buo. Isang kahangalan ng pagsunod sa ganitong tradisyon. Labis ang kanilang pagpapahalaga sa antas ng aming angkan sa lipunan. Kaya ginagawa nila ang lahat para lang ito magpatuloy. Wala akong pakialam kahit mawalan ako ng pamana. Hindi ako magdadalawang isip na tumaliwas, lalo na kapag labag sa aking prinsipyo at paniniwala. Subalit, mahal, paano ka? Sanay ako sa payak na pamumuhay. Ikaw ay ipinanganak sa kasaganaan at napapalibutan ng marangyang pamumuhay. Ayokong dumating ang panahon ng pagsisihan mo kapag pinili mong tumaliwas sa iyong mga magulang dahil sa akin. Magligpit ka, mahal. Patutunayan natin sa kanila ang kanilang pagkakamali. Kakayanin nating mabuhay buhat sa ating sariling pagsisikap. Hindi nagdalawang isip si Bernabe na umalis sa bahay na ipinatayo ng kanyang magulang para sa kanilang mag-asawa. Pagkatapos nilang makapagligpit, ay agad na silang naghanda para umalis. Si Jacinta naman ay binili na ni Bernabe na maaaring manatili doon bilang pagsunod sa kagustuhan ng kanyang magulang. Aminado si Nery na hindi siya papanigan ng kanyang pamilya. Isang masugid na tagasunod ng Islam ang kanyang mga magulang. Naniniwala sila na lehitimo ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa kapag hinihingi ng pagkakataon. Isa iyon sa dahilan kung bakit hindi niya isinalang-alang na lumapit sa kanyang pamilya. Sa halip na tutulungan ay maaari pa siyang husgahan. Siguradong sa mga oras na yon ay alam na ng kanyang angkan ang nangyayari. Mahal, saan naman tayo pupunta ngayon? Huwag kang mag-alala, mahal. Dahil kahit papano ay mayroon tayong naipon. Gagamitin natin iyon para makapagsimula. Saan naman tayo pupunta? Sigurado nagigipitin lang tayo kapag lumapit tayo sa ating partidos. Wala tayong mahihita na tulong buhat sa kanila. Magpakalayo-layo tayo. Doon tayo sa lugar kung saan ay walang nakakakilala sa atin. Bit-bit ang bagahe na may lamang iilang damit at manipis na libreta kung saan nakatala ang naipon nilang mag-asawa. Sa loob ng ilang taong pagsasama, sinuyod nilang mag-asawa ang daan papunta sa kabundukan. Napili nilang doon pumaraon para malayo sa magulong sistema ng kapatagan. Sa kanilang paglalakad ay may nadaanan silang matanda na hirap sa paglalakad. Likas ang pagiging maawain sa mag-asawa, kaya hindi sila nag-alangan na tulungan ito. Lola, ang init ng panahon. Dapat ay pinapalipas mo muna ang katarikan ng araw bago lumabas eh. Si Nery naman ay nagmadaling kunin ang dalang timba ng matanda. May laman iyong tubig na nangalahati sa timba. Nakatungkod ang matandang babae habang naglalakad kaya mabagal ang kanyang pag-usad. Dinilaan kasi ng alaga kong aso ang tubig na kinuha ko kaninang umaga. Hindi pa ako nakasaing kaya napilitan akong lumabas para mag-igib ng tubig. Bakit naman, Lola? Wala ka man lang bang pwedeng pakiusapan para ipagsalo ka ng tubig? Paano na lang kapag inatake ka ng alta presyon sa daan? Napakaalinsangan ng panahon ngayon, kaya hindi malabo na mangyari iyon. Mahirap makisuyo iya sa ibang tao, lalo na kapag wala kang maiabot sa kanila. Makakarinig ka pa ng masasamang salita. Maigi na gumalaw ako ng sarilinan. Hindi pa sasama ang loob ko. Sanay na akong mamuhay na mag-isa.
na hindi umaasa sa tulong ng ibang tao. Sa bagay, may punto ka Lola. Saan ba ang bahay mo para maihatid ka man lang namin bago magpatuloy kami sa paglalakbay? Maraming salamat kung ganon. Sundan niyo lang ako. Diyan lang ako sa dulo ng daan na yan. Diyan sa masukal. Halos mga 20 minutos ang kailangang lakarin bago marating ang bahay ni Nanay Lourdes. Nakatira sa paanan ng bundok ang matanda, kung saan ay abot tanaw ang kapatagan. Sa totoo lang ay maganda ang lokasyon ng kanyang kubo. Pinagtagbi-tagbi lang iyon at gawa sa maliliit na kahoy. Pagkarating nila sa bahay ni Nanay Lourdes, ay agad silang inusisa ng matanda kung saan sila paparoon. Maraming salamat sa inyo ha. Saan naman kayo pupunta? Tirahan na ng mga katutubo ang susunod na baryo at saka napakahirap doon. Ang totoo niyan Lola ay pinalayas kami na mag-asawa sa dati naming tirahan. Aba, mag-asawa pala kayong dalawa. Ano naman ang dahilan kung bakit kayo pinalayas? May nagawa ba kayong krimen? O baka pinaghahanap kayo ng otoridad? Napangiti na lang si Bernabe dahil sa tinura ng matanda. Magaan ang pagkaramdam ni Bernabe sa matanda kaya nagpasya siyang isalaysay ang buong katotohanan. Ang matanda naman ay larawan ng paghanga habang ipinagtatapat ni Bernabe ang dahilan. Ibig sabihin ay pareho kayong Muslim na mag-asawa. Sa bagay ay, bagong kita ko pa lang sa inyo iho, ay ipinilagay ko na anak mayaman ka. Ganoon ka rin iha, kaya nga hindi na ako nagdadalawang isip na pumayag na ihatid niyo ako pa uwi. Ano naman ang mahihita niyo sa akin na naghihikaw sa buhay, di ba? Kaya hindi ko na kayo pinagdudahan. Dati iyon Lola. Sa ngayon ay mas mahirap pa kami sa daga. Mabuti pa ang daga, may sariling lungga. Habang kami naman na mag-asawa ay hindi alam kung saan pupunta. Sige, ganito na lang. Huwag na kayong umalis. Magkatulad lang ang sitwasyon natin ngayon na itinakwil ng ating sariling pamilya. Pagtiisan nyo na lang ang kalagayan ng aking tahanan. Oo, pwede namang magpatayo tayo ng kubo dyan. Sigurado ka ba Lola? Ngayon lang tayo nagkita pero hindi ka nagdalawang isip na kupkupin kami na mag-asawa? Nasa dapit hapon na ako iho ng aking buhay. Naghihintay na lang ako ng panahon na kukunin ako ng poong may kapal. Sa totoo lang ay hindi kahirapan, kundi ang aking pag-iisa ang labis na nakakalungkot. Sana pumayag kayong manatili rito. Pwede kayong magtayo ng bahay dyan sa tabi. Salamat Lola. Pangako ko sa iyo, habang kami naririto na mag-asawa, ay hindi mo na mararanasan ang hirap. Doon man lang ay makakabawi kami ng mag-asawa. Huwag mo nang isipin iyon, iho. Sanay ako sa hirap. Ang isipin mo na lang ay ang kapakanan ninyo na mag-asawa. Simula nga sa araw na iyon, ay doon na tumira ang mag-asawa. Paminsan-minsan ay bumababa si Bernabe sa kapatagan para mamili ng kanilang kakailanganin. Si Nanay Lourdes naman, kahit papano, ay nakaramdam ng ginhawa sa pagdating ng mag-asawa. Hindi na niya kailangang isipin kung paano niya itatawid ang bawat araw. Araw-araw siyang pinag-iigib ni Bernabe ng tubig para panligo, pandilig sa kanyang pananim na gulay. Ang kanyang kubo ay tuluyang giniba ni Bernabe at nagpatayo ng medyo malaking kubo na at hindi na tagbi-tagbi. Gawa pa rin naman iyon sa purong kawayan at mga kahoy, pero mas matibay at may seguridad.
Hindi na kailangan ni Nanay Lourdes na mag-alala na baka pasukin siya ng mga taong halang ang kaluluwa o di kaya ay pasukin ng multong bakla. Si Bernabe naman ay naging libangan. Ang pagtatanim hanggang sa kalaunan ay ginawa niya itong kabuhayan. Nakabili na siya ng motor para patubig at nagkaroon ng mga tauhan na pawang mga katutubo. Isang araw noon ay bigla na lang pumalya ang motor na ginagamit nilang patubig. Nagmumula pa ang tubig sa isang lawa na may kalayuan. Nagkataon na naghihintay ang komprador ng gulay kaya napilitan si Bernabe na maglakad mag-isa. Kailangan niyang puntahan ang makinarya na humihigop sa tubig na bumubulwak sa itaas ng bundok. Bago siya bumaba, ay nagpaalam siya muna kay Neri. Alam niya na siguradong hahanapin siya nito kapag hindi makabalik kaagad. Lingid sa kaalaman ni Bernabe na ang mismong lawa kung saan nanggagaling ang tubig ay isa pala itong lagusan. Isang lagusan kung saan dumadaong ang isang inkantadong barko. Pagkababa ni Bernabe sa lawa, ay bumungad sa kanya ang motor na puno ng buhangin. Wala siyang nagawa kundi ang mapakamot na lang sa kanyang ulo. Subalit labis ang pagtataka niya dahil walang bakas na pinilit buksan ang kinalalagyan ng makinarya. Napilitan siyang bumalik para kumuha ng gamit. Magdadala siya ng tauhan para tumulong sa pagbubuhat ng motor. Pagkarating niya sa bahay ay agad siyang nagpahayag ng pagkadismaya. Malalaman ko lang kung sino ang salarin. Sigurado naman nanagot. Huwag kang padalos-dalos, mahal. Umiiral na naman ang dugong nananalaytay sa ugat mo. Alam ko na matapang ka, pero iba pa rin ang pag-iingat. Kilala kasi ang mga Muslim na matatapang kagaya ng kanilang ninuno. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na pa sa ilalim sa kolonyalismo ang buong Mindanao. Ang isang tunay na Muslim ay matapang kapag may katwiran. Hindi mababali ang kanilang prinsipyo, lalo na kung umaayon sa tama. Isa sa maling kaisipan na kinagisna ng mga Kristiyano sa mga Muslim. Ipinaglalaban lang nila ang tama at naninindigan kapag sila ay naargabyado. Nasa masinsinang usapan ng mag-asawa nang biglang dumating si Nanay Lourdes. Itinuring na nilang pamilya ang matanda, kaya may malaki itong impluensya sa kanilang mag-asawa. Sigurado ka ba anak na tao ang may kagagawan sa pagkasira ng patubig mo? Malawak ang kahiwagaan na nagaganap sa lawa na magpahanggang ngayon ay hindi maipaliwanag. Ano ang ibig mong sabihin, Lola? May alam ka ba kung sino ang may kagagawan sa pagkasira ng patubig ko? Engkantado ang lawa kung saan nanggagaling ang patubig. Nababahala ako, Bernabe, na baka nagambala mo ang engkantadong dumadaan sa lagusan na iyon. Ikaw talaga, Lola Lourdes, oh. Sa kabila ng nangyayari ay nagawa mo pa talagang magpatawa. Hindi ako nagpapatawa, anak. Seryoso ako sa aking iwinika. Sadyang nababalot ng kababalaghan ang lawa. Subukan mong magtanong sa mga kalapit na residente doon. Pihado na bawat mapagtatanungan mo ay may kanya-kanyang bersyon ng kwento. Nakikita ni Bernabe na walang bahid ng pagbibiro ang bungad ni Nanay Lourdes. May katagalan na rin na nakakasama nila ang matanda. Gamay na gamay ni Bernabe ang ugali ng matanda. Kung kailan ito nagiging seryoso. Mawalang galang na po, Lola Lourdes. Pero hindi talaga ako naniniwala sa mga nilalang na nais mong tukuyin. Alam mo naman sa relihiyon at kultura na kinamulatan ko, di ba? Napakalayo ng konsepto sa nais mong tumbukin. Iginagalang ko, Bernabe, ang panrelihiyong paniniwalaan mo.
pero matagal na akong naninirahan sa lugar na ito. Nasaksihan ko ang mga pangyayari na sadyang mahirap paniwalaan at hindi maipapaliwanag ng makabagong kaalaman. Kagaya ng sabi mo, Lola Lourdes, iginagalang mo ang relihiyon at kultura na aking kinagisnan. Ganoon din ang katayuan ko pagdating sa iyong iwinika. Basta anak, pinagsabihan na kita. Ayaw ko lang dumating ang oras na pagsisisihan ko na hindi kita pinagsabihan. Hayaan mo na, Lola, dahil kahit magkasalungat ang ating paniniwala, isa sa isip ko pa rin ang iyong mga paalala sa akin. Maraming salamat, Lola. Nagtapos ang kanilang usapan na walang namumuo na tampuhan sa kanilang pagitan. Ganoon si Bernabe pagdating sa mga babae. Palagi niyang hinahabaan ang kanyang pasyensya, lalo na't 2 babae ang kanyang nakakasama sa loob ng bahay. Matamang nakikinig lang si Neri sa usapan ng matanda at ng kanyang mister. Nagkusa na siyang pumagitna bago pa lalong uminit ang kanilang usapan. Hindi man ganon ang pagkakilala niya sa kanyang mister, pero mas maigi na tuldukan na niya iyon bago pa ito makalimot. Minabuti ni Neri na udyukan na ang kanyang mister na agarang pumaroon sa lawa kung saan naroon ang makinarya ng patubig. Akala ko ba, mahal, ay nagmamadali kang pumaroon sa lawa? Sige na, humayo ka na doon para makabalik ka ng maaga. Oo pala, mabuti pa siguro. O siya, dadaanan ko na lang ang aking makakatulong sa pagbubuhat ng motor. Kailangan na mahango iyon para makumpuni ng mabilisan. Sinadya ni Bernabe na bilisan ang kilos para kaagad na masimulan ang nakatakdang gawin. Agad siyang lumabas para puntahan ang kanyang mga pinagkakatiwalaan na tauhan. Matapos niyang masigurado na kompleto ang gamit na kailangang dalhin, ay agad na silang umalis. Si Limboy ang pinagkakatiwalaan na tauhan ni Bernabe. Muntik na maging lumboy. Isang anak na ang turing niya sa binatilyo. Isang malayong kamag-anak ni Lola Lourdes. Kaya kahit papano ay may tiwala si Bernabe sa kanya. Boy, ikaw na muna ang bahalang mga siwa sa pag-ayos ng patubig, ha? Aalis lang ako para tignan ang estado ng lawa. May duda ako na sinadya ang pagkasira ng ating gamit. Sige, ako nang bahala dito, kuya. Magpatuloy ka lang sa paglilibot sa lawa. Mabilis na humakbang si Bernabe para taluntunin ang pangpang na pumapalibot sa lawa. May kalakihan ang nasabing lawa, kaya hindi ito malibot ng mabilisan. Habang binabagtas na Bernabe ang halos kalahati sa sukat ng nasabing lawa, ay bigla siyang may nahagip na figura sa hindi kalayuan. Habang papalapit, ay lalong lumilinaw sa kanyang paningin ang imahe. Isang lalaking nakayuko ang kanyang nababanaag sa gilid ng pangpang. Mukhang abala ito sa kanyang ginagawa, kaya hindi alintana ang presensya ni Bernabe. Lalong lumapit si Bernabe sa kinaroroonan ng matanda, kaya napagtanto na nangangalap ito ng biyaya mula sa lawa. Lolo, magandang araw po. Palagi ka bang pumaparito sa lawa? Hindi kaagad humarap ang matanda, sa halip ay lumipas pa ang ilang segundo bago ito humarap. Napagtanto ni Bernabe na lubhang napakatanda na nito. Palatandaan ang nagtumpukan na kulubot sa kanyang noo. Pasensya ka na, lolo, kung nagambala kita. Naglilibot lang kasi ako sa paligid ng lawa. Paumanhin rin, iho, kung hindi ka agad kita tinugon. Katulad mo rin ay ngayon lang kita namataan dito. Ano ba ang pakay mo kung bakit ka napadpad sa lugar na ito? Nagbabakasakali lang ako, lo, na makahanap ng bagay na maaring makapagturo sa dahilan kung bakit grabe ang pagkasira ng motor ko sa patubig. Napako ang tingin ng matanda kay Bernabe. Bahagya itong natulala
at nanatili sa ganong kalagayan sa ilang minuto. Si Bernabe naman ay nakaramdam ng pagkailang dahil sa makahulugang tingin ng matanda na ipinupukol sa kanya. Lo, may tanong lang sana ako. May nakikita ka ba na kakaiba sa aking wangis? Napapansin ko mula pa kanina ay hindi mo na inaalis ang iyong tingin sa akin. Nababasa ko ang laman ng iyong isipan, iho. May matatagpuan ka na maaaring makapagpabago sa iyong buhay. Huwag mo nang gambalain ang pananahimik namin sa lugar na ito. Sa oras na matagpuan mo ang tinutukoy ko, ay muli akong magpapakita sa iyo. Ha? Napakalalim na mga katagang iyon, Lolo ha. Sa totoo lang ay naguguluhan ako sa nais mong tumbukin. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Lo? Tawagin mo na lang ako, iho, sa pangalang Kalipso. Kasabay sa pagbigkas ng matanda sa kanyang pangalan, ay bigla na lamang umihip ang malamig na hangin. May kasama itong tubig buhat sa lawa, kaya lumabo ang paningin ni Bernabe. Nagliparan ng mga ibon, dahilan para mawala ang atensyon ni Bernabe sa matanda. Mabilis na nilokot ni Bernabe ang kanyang mga mata. Kinisap-kisap ito ng paulit-ulit. Nanumbalik ang kanyang paningin, subalit wala na ang matandang si Kalipso. Naiwan ang kanyang bayong na ipinalagay ni Bernabe na lalagyan ng kanyang pinangalap. Lo, asan ka na? Lo! Tumingin siya sa tubig. Baka kako ay nahulog ito, pero wala namang kisaw. Saan na kaya nagpuntang matandang iyon? Grabe, ang bilis naman niyang gumalaw. Hindi ko man lang naubutan kung saan siya dumaan. Dahil sa nangyari ay nagpasya na sa Bernabe na ituloy ang kanyang paglalakad. Subalit, agaran siyang napatigil nang maulinigan niya na may parang umiingit na sanggol. Hindi niya mawari kung umiiyak ba ito o natutuwa, hanggang sa sumunod niyang narinig ang munting halakhak ng isang sanggol. Sino naman ang matinong magulang na magdala ng sanggol sa lugar na ito? Ay nako, mga tao talaga kay hirap timbangin ang ugali. Hinablot ni Bernabe ang bayong na dala ng matanda para dalhin sa pangpang kung saan nakapwesto ang makinarya ng kanyang patubig. Balak ni Bernabe na isasabit na lang doon sakaling hindi niya mamataan ang matanda na bumalik. Akma na sana siyang hahakbang paalis nang bigla siyang makarinig ng matinis na iyak ng sanggol. Doon na siya nakaramdam ng pagkaalarma at biglang kinabahan. Tama bang naririnig ko? Iyak ng sanggol? Hindi na nagsayang ng oras si Bernabe at kaagad na kumilos. Inagilap niya ang direksyon kung saan nagmumula ang matinis na iyak ng sanggol. Sinundan niya kung saan nagmumula ang ingay, hanggang sa napadako siya sa hindi kalayuang bahagi ng pangpang. May lupang nakauka doon, at doon din nagmumula ang malakas na uyayin ng sanggol. Ano? Patawarin nawa ni Allah kung sino man ang magulang ng sanggol na ito. Hindi na nagsayang ng panahon si Bernabe at kaagad tumalima palapit sa lupang nakauka. Doon tumambad sa kanya ang nakapinid na lalagyang natatakpan ng kulay pulang tabing na tela. Nanginginig ang mga kamay ni Bernabe habang inahatak niya palabas ang ipinalagay niyang pinaglalagyan ng sanggol. Pagkahatak niya sa lalagyan, ay natugon ang kanyang mga katanungan. Tunay nga na isang sanggol ang nakasilid sa lalagyan. Hindi na nagsayang ng oras sa Bernabe at kaagad na tinanggal ang tabing sa lalagyan. Bumulaga sa lalaki ang isang sanggol
na sa kanyang tansya ay hindi lalampas sa 1 buwan ang edad. Nagpalingalinga si Bernabe sa buong paligid upang magbakasakali na baka may tao pa doon maliban sa kanya. Nakailang libot na siya ng tingin sa buong paligid, pero tanging kanyang tauhan lang ang nahahagip ng paningin. Doon na nagdesisyon si Bernabe na kailangan niyang itago ang sanggol pansamantala bago pa ito makita ng kanyang tauhan. Pasalising umalis si Bernabe pa uwi para maunang dali ng sanggol na kanyang napulot. Pagkarating doon sa bahay, kaagad na pumukaw ng atensyon ni Nery ang telang nakabalot sa sanggol. "Ano ang dala mo, Bernabe? Bakit parang mukha kang balisa at labis ang pagmamadali?" "Papasukin mo na ako, mahal. Dali. Doon na lang tayo mag-usap sa ating silid." Pinapasok ni Nery si Bernabe at agad na isinarado ang pinto. Pagkapasok sa loob ay eksaktong umiyak ang sanggol na kasalukuyang nababalot ng tela. "Kaninong anak ang dala mo, mahal? Bakit mo siya dinala pa uwi?" Isinalaysay ni Bernabe ang buong pangyayari, kung paano niya natagpuan ang sanggol. Si Nery naman ay nag-aalala baka may masamang nangyari sa mga magulang ng sanggol, kaya napunta ito sa pangpang ng lawa. "Natatakot ako, Bernabe. Baka may nangyaring masama sa mga magulang ng sanggol na ito at tayo pa ang malagay sa alanganin. Iulat na kaya natin sa otoridad. Sabihin natin na may natagpuan tayong sanggol." Iyon na nga ang pumapasok sa isipan ko, Nery. Dito na muna ang sanggol. Basta, mahal, ikaw na muna ang bahala sa kanya. "Sige, mahal. Ako na muna ang bahala sa kanya." Hindi makapagdesisyon ang asawa ng tama. Tumalima na lamang si Bernabe para pumunta sa kapatagan. Ang kanyang sadya ay pumaroon sa istasyon ng pulis. Subalit habang binabagtas niya ang daanan pababa sa bayan, ay muling nagkatagbo ang landas nila ni Calypso, ang matanda na kanyang nakatagbo bago niya matagpuan ang sanggol. "Saan ka paroroon, iho?" Pupunta lang ako sa bayan, lolo. Doon sa istasyon ng pulis." "Huwag ka nang tumuloy, iho. Nanganganib ang buhay ng sanggol. Kailangan na maging lihim ang tungkol sa pagkatagpo niyo sa kanya. Balikan mo ang bayong na naiwan ko sa pangpang. Isang regalo ang laman niyon. Iyon ay pasasalamat sa pagkalinga niyo sa sanggol." Hindi ko lubos maintindihan ang ibig mong sabihin, lolo. Maiintindihan mo rin ang lahat, iho, pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon ay kailangan mo ng lisanin ang lugar na ito. Ilayo mo ang sanggol para sa kanyang kaligtasan. May mahalagang bugna at takda ang sanggol pagdating ng tamang panahon. Pagkatapos maialahad ni Calypso iyon kay Bernabe, ay muling umihip ang malamig na hangin. Naglaglagan at nagliparan ang mga dahon, dahilan para mabaling ang atensyon ni Bernabe. Sa kanyang muling pagbaling kay Calypso, ay naglaho na ang matanda. Tanging mga bakas ng kanyang mga paa na lamang ang naiwan. Doon napagtanto ni Bernabe na hindi pangkaraniwan ang matanda na kanyang nakakasalamuha. Muling nanumbalik sa kanyang alaala ang mga sinabi ni Lola Lourdes. Mabilis ang hakbang ni Bernabe pabalik sa pangpang kung saan ay naiwan niya ang bayong. Ayaw ni Bernabe na makahalata ang kanyang tauhan. Sumaglit muna siya sa kanila bago dumiretso sa lugar kung saan niya natagpuan ang sanggol. Doon ay bumungad sa kanya si Limboy na nagsusubaybay sa pagkukumpuni ng patubig. "Barado ng buhangin ng daanan ng gas, Kuya Bernabe. Sigurado na sinadya ang pagkasira ng motor." "Limboy,
Makinig ka. Ikaw na muna ang mga siwa na maayos ang motor, Limboy, ha? May importante lang ako na kailangang lakarin. Buo ang tiwala ko sa iyo, Limboy. Ikaw na muna ang umalili sa akin habang wala ako. Bakit, kuya? Bakit parang biglaan naman yata? Pero sige, maaasahan mo ko, Kuya Bernabe. Gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Mabilis na umuwi si Bernabe para ipaalam kay Nere ang kanyang pasya. Pagdating niya ay kaagad niyang ipinatawag si Lola Lourdes para ibalita sa matanda ang pangyayari. Hindi maiwasan ng matanda ang mag-alala, lalo na dahil siya ay may hinala na may kababalagang nangyari. Maaari mo bang buksan ang bayong, Bernabe? Pinagbigyan ni Bernabe ang matanda. Binuksan niya ang bayong. Lahat sila ay napako sa kanilang upuan. Ang bayong na tinutukoy ni Calypso ay may lamang laksa-laksang hiyas. Mga mamahaling bato. Nagmula si Bernabe sa prominenteng angkan, kaya maalam siya sa mga mamahaling metal o bato. Mga diamante ang hiyas na naakapaloob sa bayong. Sigurado na malaking halaga ang katumbas nito. Hindi ko mawari kung bakit kailangan akong bigyan ni Lolo Calypso ng ganito. Napakamahal na mga bato. May naiisip akong paraan para malinaw sa ating lahat kung ano ang totoong katauhan ng sanggol. Paano, Lola Lourdes? Ngayon din ay kumuha ka ng asin, Bernabe. Malalaman natin kung ano ba talaga ang totoo sa sanggol. Agarang gumilo si Bernabe. Pumanaog siya sa kusina para kumuha ng asin. Ano ang gagawin ko sa asin, Lola Lourdes? Ilapat mo ang asin sa balat ng sanggol, Bernabe. Sa punto na indahin ng kanyang katawan ng asin at mag-iwan ito ng pinsala. Tiyak na hindi nabibilang sa ating uri ang sanggol na ito. Sumunod si Bernabe sa panuto ni Lola Lourdes. Paglapat ni Bernabe ng asin sa balat ng sanggol, ay bigla itong umusok. Nag-iwan ito ng pagkalapnos sa kanyang balat. Ano ang ibig sabihin nito, Lola? Hindi nagmula sa kauri natin ang sanggol, Bernabe. Ang sanggol ay isang... Nauutal ang matanda sa pagkabigkas. Dahilan para mapatigil ito sa pagsasalita para makabawi. Ano, Lola Lourdes? Saan nagmula ang sanggol? Ang sanggol ay hindi tao, kundi isang engkanto. Nabiglang mag-asawang Nere at Bernabe sa revelasyon na kanilang narinig buhat sa matanda. Binalot sila ng katahimikan sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos na maproseso sa utak ni Bernabe ang buong pangyayari, muli siyang nagsalita para ihayag ang kanyang pagpapasya. Ngayon din ay magligbit ka, mahal. Panahon na para bumalik tayo sa kapatagan. Isasama ka namin, Lola Lourdes, sa pagbaba sa kapatagan. Isang pamilya tayo kaya walang may maiiwan. May tiwala ako sa desisyon mo, mahal. Buong-buo ang pagsang-ayon ko sa pasyo mo. Ikaw, Lola Lourdes, sasamahan mo ba kami? Ngayon niyo ako lubos na kailangan. Hinding-hindi ko kayo iiwanan. Sasamahan ko kayong harapin ito kahit ano pa ang kahinatnan nito. Tuluyan nang ipinagkatiwala ni Bernabe ang kanyang negosyo kay Limboy o yung kabuhayan niya doon. Itinalaga niya ang malayong kamag-anak ni Lola Lourdes bilang kanyang kahalili sa pagpapatakbo ng maiiwang pangkabuhayan. Bumalik ang mag-asawang Bernabe at Nere sa kapatagan. Hindi na muli silang bumalik sa dati nilang tahanan.
Sa halip ay minabuti nilang bumili ng sariling bahay. Sa ilang taon ng pagsisikap kahit papano, ay mayroon na silang naipon. Malaking halaga ang katumbas ng mga diamanteng ipinagkaloob ni Lolo Calypso. Minabuti ni Bernabe na maibenta na lahat ng iyon bago pa pagkainteresa ng ibang tao. Inilagak niya sa bangko ang pera, buhat sa pagbebenta ng mga hiyas. Noong mabalitaan ni Komar at Shalani ang pagbabalik ng kanilang anak, ay muling nabuhay ang kanilang paghahangad na maisalin ang kanilang ari-arian kay Bernabe. Isang araw ay bigla na lang dumating ang mga magulang ni Bernabe. Si Lola Lourdes ang kanilang nakausap, kaya hindi sila kaagad pinapasok. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa karangyaan ng mansyon na bumungad sa kanila. Nagpaunlak naman si Bernabe na humarap sa kanyang mga magulang dahil kahit papano ay may natitirang respeto pa ito sa kanila. Anak, mabuti naman at naisipan mong bumalik sa bayan natin. Matagal kitang hinanap pero walang makapagsabi kung saan ka nagpunta. Nagbago na ba ang isip mo, Bernabe? Handa ka na bang pagbigyan ang matagal na naming hinihiling sa iyo? Sinaway ni Komar ang kanyang asawa dahil batid nito na hindi maiibigan ng kanyang anak na muling pag-usapan iyon. Ayaw ko nang maungkat ang tungkol sa bagay na iyon. Walang magbabago. Ganoon pa rin ang paninindigan ko. Humarap ako sa inyo bilang anak. Respeto pa rin ang pinapairal ko bilang kayo ang aking mga magulang. Wala na akong hangad sa pamana na maaari niyong ibigay sa akin. Ayoko maging mayabang sa inyong harapan. Pero sinasabi ko na kaya kong tumbasan ng ilang ulit ang maaari niyong ipamana sa akin. Higit sa lahat ay walang yaman ang maaaring makatumbas sa pagmamahal ko sa aking asawa, lalong-lalo na sa aming anak. Nabigla ang mga magulang ni Bernabe nang kanyang ihayag ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ang tensyon sa kanilang pagitan ay napalitan ng pananabik. Ibig sabihin ay mayroon na akong apo? Tama ang narinig mo, Tay. Meron na kaming anak ni Neri. Huwag kang mag-alala dahil lalaki ang aming panganay na anak. Sa ngayon ay hindi niyo pa maaring makita si Johan, ang aming anak. Alam niyo ba kung gaano nasaktan si Neri sa nangyari? Bigyan niyo muna siya ng sapat na panahon para tuluyang maghilom ang sakit na ipinaramdam niyo sa kanya noon. Handa akong maghintay, anak. Umaasa ako na darating din ang araw na iyon. Sa ngayon ay sapat nang malaman ko na mayroon na akong apo. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang dating paslit na napulot ni Bernabe ay isa ng ganap na binatilyo. Sa edad na 17 ay agaw pansin ang pagiging matikas ni Johan. At higit sa lahat, ang kanyang nakakabighaning wangis. Si Bernabe noong kanyang kabataan ay nagtataglay ng namumukod tanging kapugian. Si Neri ay hindi mapapasabalian na maganda at makikita hanggang sa kasalukuyan. Walang tulak kabigin sa parehong kinikilala na magulang ni Johan. Lahat ay paniwalang paniwala na tunay nilang anak ang binatilyo. Ang buong akala ng mag-asawang Bernabe at Neri na magtuloy-tuloy na ang pagkahayahay ng kanilang buhay. Wala silang maipipinta sa kanilang anak dahil halos nasalo ni Johan ang biyaya sa pagiging huwarang anak. Ngunit hanggang sa isang araw ay napapansin ni Lola Lourdes na palaging may bumabalot na kakaibang halimuyak pagsapit ng bukang liwayway. Matagal na nanirahan si Lola Lourdes sa engkantadong lawa, kaya hindi na bago sa kanya ang ganong pagbabago sa ihip ng hangin na pagpalit ng liwanag sa kadiliman.
Minabuti ng matanda na iulat iyon sa mag-asawa. Napapansin ko na napapadalas ang pagsilay ng kakaibang halimuyak pagsapit ng bukang liwayway. Ganon na ganon ang nangyayari sa engkantadong lawa. Hindi kaya may kaugnayan ang nasasamyo kong halimuyak sa pagiging ganap na binata ni Johan? Ano ang tinutumbok mo, Lola? May dapat ba kaming ikabahala sa aming anak? Hangad ko, anak, na sana ay walang kaugnayan sa pagbibinata ni Johan ang nararanasan ko. Napamahal na sa akin ang bata at hindi ko na naisin na mapalayo pa siya sa ating piling. Subalit kailangan nating maghagilap ng paraan para magabayan tayo sakaling meron ngang ugnayan ito sa kanya. Napaisip si Bernabe. Tinimbang niya ang sinabi ng matanda. Walang masama sa kanyang hangarin na hanggat maaga ay maagapan at mapaghandaan sakaling may kaugnayan nga ito sa kanyang anak. Mahal, huwag mong masamain ang sinabi ni Lola Lourdes. Sigurado ako na katulad natin ay umaapaw ang pagmamahal niya kay Johan. Sino ba naman ang hindi mapapamahal sa batang iyon, di ba? Hayaan mo, mahal. Pag-iisipan ko ang sinabi ni Lola Lourdes. Pakiwari lang ni Bernabe na pag-iisipan ang sinabi ni Lola Lourdes. Subalit ang totoo ay kailangan lang ni Bernabe ng sapat na oras para maihanda ang dati nilang tinitirhan. Muli silang babalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kinaumagahan ay maagang umalis si Bernabe para puntahan ang kanyang kanang kamay. Labis ang pagtataka ni Limboy sa biglaang pagpasya ni Bernabe na muling ipaayos ang dati niyang tirahan. Bakit, kuya? Babalik na pa kayo dito? Mabuti naman at naisipan mo muling manirahan dito, kuya. Hindi pa sa ngayon, Limboy. Pinapahanda ko lang kung baka sakaling hingi ng pagkakataon na muli kaming babalik dito. Habang kausap ni Bernabe si Limboy, ay may napansin siyang kakaiba sa paligid. Napansin niya ang may kakapalan na kuro o kawan ng mga lumilipad na insekto. Kailangan mo na yatang dalasan ang pagbomba ng pamatay na insekto. Pinuputakti na yata tayo ng balang. Nakakabahala, baka malugi tayo kapag lalo pa silang dumabi. Yun nga ang labis kong pagtataka, kuya. Dahil sa dami ng insekto sa paligid, ay hindi man lang nasisira ang ating pananim. Sa katunayan ay lalo pang gumanda ang ating ani. Subukan mo nga manghuli ng isa sa kanila, Limboy. Titignan natin kung kumpirmado nga na balang ang mga insektong pag-alagala. Ilang beses ko nang sinubukan, kuya, pero sadyang maliksi sila at mailap. Hindi ko man lang maaninag ang kanilang katawan. Hindi makapaniwala si Bernabe kaya sinubukan niyang humuli. Gamit ang lambat ay sinubukan niyang bitagin sila sa ere. Nakailang subok na si Bernabe, subalit wala siyang mabitag. Nasaid lang ang kanyang lakas pero nananatili siyang bigo na makahuli ng kahit isa sa mga ito. Ibang klase na insekto. Ngayon lang ako nakatagpo ng kagaya nila. Matapos na detalyadong mailahad ni Bernabe kay Limboy ang nais niya na ipaayos sa dati ang bahay nila, ay agad na siyang nagpaalam. Sumakay na si Bernabe sa kanyang kabayo para bumaba sa kapatagan. Habang binabagtas ni Bernabe ang daan pababa sa bundok, ay bigla na lang niyang natanaw mula sa kalayuan ang isang lalaki na may tungkod. Nakaharang ito sa kanyang daanan at naghihintay sa kanyang pagdating. Noong magkatagpo ang kanilang landas, ay agad na pagtanto ni Bernabe na ito ay walang iba kundi si Lolo Calypso, ang matanda na kanyang nakatagpo bago niya natagpuan si Johan. Matagal din ang lumipas
Nung huli tayong magkita, Lolo Calypso, nakapagtataka dahil halos tumigil ang panahon. Ganoon pa rin ang wangis mo, Lolo. Tama ang sampatahan mo, Bernabe. Dahil sa mundo kung saan ako nagmula, ay halos hindi dumadaloy ang panahon. Maiba ako, Bernabe. Nasaan ang sanggol na iniwanan ko sa iyo noon? Panahon na para harapin niya ang kanyang bugna at takda. Anong tinutukoy mo, Lolo? Na bugna at tagda? Maaari bang ipaliwanag mo sa akin ang lahat? Tatapatin na kita, Bernabe. Ang sanggol na iniwanan ko sa iyo noon ay walang iba kundi ang tanging natitira sa lahi ng Engkantong Banwaanon. Noong maganap ang digmaan sa pagitan ng puti at itim na engkanto, ay halos malipol ang salin lahi ng mga puting engkanto. Ang tanging natira ay ang sanggol na inaruga mo at pinalaki. May bugna ang sanggol na tinutukoy ko, Bernabe. Siyang tanging pag-asa para maisalba ang magkatapat na mundo. Sa kamay ng sanggol na kasalalay, ang pag-asa ng sangkatauhan at pagbangon ng salin-lahing engkanto na puti. Sangkatauhan? Paano napasok ang katulad ko na isang tao sa sigalot sa inyong mundo? Noong bumagsak ang kalakasan ng engkantong puti, hinigop ng sanggol na iyon ang hindi matatawarang kakayahan ng mga engkantong puti. Kasabay sa paghigop ng sanggol ang kakayahang napabagsak sa kanyang kauri, iyon ang labis na kinakatakutan ni Haring Amador. Sa mahabang panahon ay hindi siya tumigil sa paghahanap sa sanggol. Subalit pinaghandaan ko na ang bagay na iyon. May ginawa akong inkantasyon para maikubli ang puti at itim na enerhiyang hinigop ng sanggol. Subalit sa pagdaan ng panahon ay humina ang ginamit kong pananggalang para hindi makawala ang sinasabi kong enerhiya. Sakaling bumagsak ng tuluyan, ang pananggalang na inilagay ko ay maaaring wasakin ng enerhiyang iyon ang mundo ng mga engkanto, pati na rin ng mga tao. Ano ang magiging papel ni Johan para matuldukan ang sinasabi mo na bugna at tagda? Kailangan na pumarito si Johan para tanggapin ang nararapat sa kanya. Sakaling magtagumpay siya at malampasan ang hamon sa pagtanggap sa lakas na dati niyang nahigop, matutuldukan ang banta ng dilobyong hatid ng enerhiyang iyon sakaling makawala. Sa oras na makakayanan ni Johan na tanggapin ang parehong puti at itim na enerhiya, ay kusang lalabas ang kanyang kakayahan. Maaari nang harapin ni Johan si Haring Amador at panagutin ito sa ginawa sa kanyang pamilya. Pero paano kapag hindi ako pumayag? Nagkukusang lumabas ang totoong pagkatao ni Johan, Bernabe. Hindi mo ba napapansin ang kakaibang halimuyak na lumalabas sa tuwing sumasapit ang oras kung kailan nagpapalit ang direksyon ng hangin? Sinyalis na iyon na malapit nang maging ganap na engkanto si Johan. Sa muling pagpapakita ng buwan na kulay dugo, ay magiging ganap na ang pagiging engkanto niya. Sa ayaw at sa gusto mo, ay kukunin siya ng mga lambana para itawid sa mundo kung saan siya nabibilang. At sakaling hindi matupad ang nakatakda, ay kusang maglalaho si Johan at mapupunta siya sa kawalan. Maliligaw ang kanyang espiritual na katauhan at magpagalagala sa pagitan ng dalawang mundo. Huwag mo sanang ipagkait kay Johan ang pag-asa na mabuo ang kanyang tunay na katauhan at mabuhay ng mahabang panahon. Lubusang naiintindihan ni Bernabe ang nais ipahiwatig ni Calypso. Agad niyang ipinaabot sa matanda na gagawin kung ano man ang mas makakabuti sa kanyang anak. Ako nang bahala sa aking anak.
Bilang ama ay obligasyon kong ipagkaloob sa aking anak ang makakabuti sa kanya. Sa muling pagpapakita ng pulang buwan, ay asahan mo na darating ang aking anak. Inaasahan ko, Bernabe, na magiging hayahay ang pagpapatawid ng mga lamba na kayuhan pagdating sa nakatakdang oras. Hindi na nagsayang ng oras si Bernabe. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Lolo Calypso, ay agad siyang dumiretso pa uwi. Pagkarating niya ay agad niyang ipinagtapat kay Lola Lourdes ang kanyang nalaman. Noon pa man ay sinabi ko na sa iyo, Bernabe, na hindi nabibilang sa ating lahi si Johan. Wala na tayong magagawa kundi hayaan siyang gampanan kung ano ang nakatakda. Iyon ang pinakamainam gawin kung nais pa natin siyang makasama ng matagal. Sang-ayon ako, Lola, sa sinabi mo. Bukas na bukas din ay aalis tayo. Uuwi tayo sa dati nating tirahan. Doon, haharapin ni Johan ang kanyang kapalaran na kasama tayo. Buo na sa isip ni Bernabe na aalis sa muling pagsilay ng liwanag. Si Neri naman ay hindi sumalungat sa pasya ng kanyang mister. Subalit kung kailan naging buo ang pasya ni Bernabe, ay doon pa may nangyari na labis nilang ikinabahala. Bago sumabog ang bukang liwayway noon, ay bigla silang ginambala ng kakaibang tunog. Malalakas na yabag mula sa lupa ang kanilang naulinigan. Kalansingan ng kadenang bakal na habang tumatagal ay lalong lumalakas. Naunang bumangon si Lola Lourdes dahil na rin sa edad ay maagang nagigising. Pagkadungaw niya sa bintana ay agad nagsitayuan ang kanyang balahibo. Ang yabag na kanyang naririnig ay nagmumula sa mga puting kabayo na mayroong mga pakpak. Ang kalansingan ay nagmumula sa kadenang ginto na humihila sa karwahe. Doon na siya labis na nabahala, kaya mabilis siyang kumilos para gisingin ang mag-asawa. Kasalukuyang sa kailaliman pa ng pamamahinga si Bernabe nang kanyang marinig ang pagkakasunod na katok ni Lola Lourdes. Naunang nagising ang ulirat ni Nere, kaya siya nang nagkusang gisingin ang kanyang mister. Mahal, gising. Si Lola Lourdes. May problema yata sa labas. Napabalikwa si Bernabe sa kanyang higaan nang kanyang masamyo ang kakaibang amoy na namamayani sa buong paligid. Siyang tagalikha na ang bahala, mahal. Pagkatapos maisambit ni Bernabe ang mga katagang iyon, ay nagmandali na siyang tumayo para tumugon kay Lola Lourdes. Pagkalabas ni Bernabe kasunod ang kanyang asawa, bumungad si Lola Lourdes na nanginginig sa labis na kaba at takot. Nandito na sila. Nandito ang mga engkantong itim, Bernabe. Ano ang gagawin natin? Si Johan, Lola, nasaan ang anak ko? Napuntahan mo ba siya? Hindi pa, anak. Magmadali ka. Puntahan mo ang iyong anak. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mag-asawa. Agad silang kumilos para usisain ang kalagayan ng kanilang anak. Sa bungad pa lang ng pinto ng silid, ay narinig na ng mag-asawa ang himpit na daing ni Johan. Hindi na nagsayang ng oras si Bernabe at agad binangga ang nakapinid na pinto sa silid ng kanyang anak. Bumungad sa kanilang mag-asawa si Johan na nababalutan ng napakaraming marka. Mga marka na lumalanda sa kanyang buong katawan. Kumikislap ang mga bakas na tila may pinapahiwatig. Namimilipit si Johan sa sobrang kirot at halos mawala na ng ulirat. Ang anak ko, Bernabe. Gumawa ka ng paraan. Maawa ka sa anak mo. Anak ko, lumaban ka. Lumaban ka, anak. Huwag kang bibitaw. Johan, naririnig mo ba si Papa? Napaluhod si Bernabe sa sahig habang yakap-yakap ang kanyang anak na kasalukuyang nakikipaglaban sa kanyang nararamdaman.
Si Lola Lourdes naman ay napaluhod habang sinasambit ang pangalan ng Panginoon. Habang ang mag-asawa at si Lola Lourdes ay ginagapi ng kawalan ng pag-asa. Siya naman ang paglitaw ni Lolo Calypso, tangan ang kanyang tungkod. Binalaan na kita, Bernabe, pero pinili mo pang patagalin ang pagbabalik kayuhan sa lawa. Ngayon din ay buksan ang mga lagusan para makapasok ang kawan ng mga lambana. Sila ang makakatulong kayuhan. Pagkarinig ni Bernabe sa sinabi ni Calypso, ay agaran siyang gumalaw. Binuksan niya ang nakapinid na bintana. Halos hindi na nila mababanaag ang labasan sa kapal ng kawan ng lambana na pumupasok sa loob ng kanilang bahay. Kalahing lambana ng aking apo, gawaran niyo ng panlunas ang kanyang nararamdaman. Umalingaw-ngaw sa pandinig ni Bernabe ang isinambit ng matanda. Tinawag niyang apo si Johan. Napagtanto ni Bernabe na ang sanggol na inahabilin ni Lolo Calypso ay walang iba kundi ang kanyang sariling apo. Tama ba ang narinig ko, Lolo? Tinawag mo na apo si Johan. Hindi pa ito ang tamang oras para magpaliwanag. Sa ngayon ay kailangan natin makatakas sa bagsik ni Haring Amador. Kasalukuyan silang nasa labas at nag-aabang ng tamang pagkakataon para makuha ang aking apo. Sabihin mo lang sa akin, Lolo, ang kailangan kong gawin. Ako ang haharap sa mga armada ni Haring Amador. Matagal ko nang pinaghahandaan ang pagsapit ng oras na ito. Sakaling mabigo ako, Bernabe, ang mga lambana na ang bahalang maglahad ng buong katotohanan. Paano mo malalabanan si Haring Amador kung nag-iisa ka? Bago naging hari ang ama ni Johan at bago maagaw ni Haring Amador, ako muna ang namuno. Kailanman ay walang makakahigit sa aking kagayahan na nilampasan na ng 2 henerasyon ng pamumuno. Dadalhin kayo ng mga lambana sa dati niyong tirahan. Doon ay magiging ligtas kayo dahil iyon ay sagradong lagusa ng mga engkantong puti. Sa hudyat ni Lolo Calypso sa mga lambana, ay agarang lumapag ang isang karwahe. Pinagtutulungang buhatin iyon ng napakaraming lambana na animoy mga laruan na paru-paro. Inalalaya ni Bernabe ang kanyang anak na makasampa sa karwahe. Nagmadaling sumampa sina Neri at Lola Lourdes. Agaran silang inilipad para lisanin ang lugar na iyon. Sinubukan pa ng armada ni Haring Amador na harangin ang pag-alis nila. Subalit hinarang sila ni Lolo Calypso. Ibinalibag ng matanda ang kanyang tungkod at nagpakawala iyon ng pananggalang na makakaharang sa pag-usad ni Haring Amador. Nakipagtagisan ng kakayahan si Lolo Calypso kay Haring Amador. Pinagyaman ng panahon ang kakayahan ni Lolo Calypso kaya hindi naging madali kay Haring Amador na mapabagsak ang pananggalang. Noong magawa ni Haring Amador na mabasag ang pananggalang, ay nagawa na nilang makatawid. Hindi na naabutan ni Haring Amador si Lolo Calypso na kaagad tumakas ng kanyang maramdaman ang paghina ng kakayahan niya. Pagkarating nila sa engkantadong lawa, ay agaran iyong binasbasa ng mga lambana para mabuo ang malakas na pananggalang. Pananggalang na haharang sa bantang pagsugod ni Haring Amador. Sa tulong ng mga lambana ay nanumbalik ang sigla ni Lolo Calypso. Hindi ko nakakayanin sakaling magkaharap kaming muli ni Haring Amador. Kailangan nang tumupad ni Johan sa kanyang bugna at tagda. Sa paglabas ng pulang buwan, ay kailangan nang pumaroon ng aking apo sa balon, kung saan ay ikinulong ko ang kanyang kakayahan. Hindi ako sasalungat kung iyon ang tanging paraan para makaligtas ang aking anak. Dakila ang pagmamahal mo, Bernabe, sa aking apo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo.
sakaling umayon sa atin ang kapalaran, makakatanggap ka ng gantimpala sa akin. Kailanman ay hindi naghangad ng gantimpala si Bernabe. Dalisay ang kanyang pagmamahal kay Johan, na tinuring na niyang totoong anak. Sa hindi inaasahan na pagkakataon, ay naging masidi ang pag-atake ni Haring Amador. Binuhos niya ang ibayong kakayahan para mapahina ang pananggalang na ipinagkaloob ng mga lambana. Hindi ko inasahan na ganito kabilis ang pagbagsak ng pananggalang. Sigurado na katapusan na nating lahat kapag tuluyan ng mawala ang mga harang. Ang mga lambana ay may direktang kaugnayan sa pinakamataas na engkanto na tinuturing nilang bathala. Sila ang gumagabay para maitawid ang namayapang engkanto sa kabilang buhay. Sabay-sabay silang nagdasal at sumasambit ng inkantasyon para dinggin at ipagkaloob ng kanilang bathala ang hiling. Ano ang ginagawa nila, Lolo Calypso? Nagsusumamo ang mga lambana sa aming pinakamataas na bathala. Hinihiling nila na lumabas ang pulang buwan para maganap na ang bugna. Ipinagtapat ni Lolo Calypso na si Johan ay kalahating lambana mula sa kanyang ina at engkantong banwaanon buhat sa kanyang ama na lahing pinagmula ni Lolo Calypso. Namatay sila sa digmaan para ipagtanggol ang tagapagmana ng trono. Ang tagapagmana na kanilang tinutukoy ay walang iba kundi si Johan. Sinabi mo, Lolo, na tanging si Johan lamang ang nakaligtas sa masiding digmaan. Paano siya nakatakas? Ako ang may kagagawan. Hindi ako namatay dahil mas pinili kong maging tao. Matapos kong maisalin ang trono sa aking anak, ay nagpasya na akong mamalagi sa mundo ng mga tao bilang magiting na antingero. Sa basbas na kasalukuyang hari ay nagkaroon ako ng pisikal na katangian na angkop sa mundo ng mga tao. Noong iulat sa akin ng mga lambana ang kasalukuyang nagaganap na digmaan, ay agaran akong tumawid para tulungan ang aking anak. Subalit huli na ang lahat dahil nagawa na silang malipol ni Haring Amador. Si Johan naman ay nagawang ipuslit ng mga lambana sa lagusan, kaya napunta ang sanggol sa gilid ng pangbang. Kapalaran ang nakatakda, kaya natagpuan mo ang aking apo. At simula noon ay binalik ko ang kakayahan ko bilang engkanto. Dahil gusto kong gabayan ko kayo sa oras na ito. Eksaktong nailahad ni Lolo Calypso ang buong katotohanan sa pagkatao ni Johan nang biglang pumula ang kalangitan. Ayun na! Tinugo ng mga bathala sa kalangitan ang pagsusumamo ng mga lambana. Pinalabas ng mga bathala ang pulang buwan. Agarang kumilo si Calypso at agad dinala si Johan sa gilid ng lawa. Pagsilay ng liwanag mula sa pulang buwan ay umahon ng gintong kampilan. Umiikot ang nasabing kampilan ng sobrang bilis. Ang aking kampilan na ginamit ko para maharangan ang balon kung saan ko itinago ang kapangyarihan ng aking apo. Ang tinutukoy na balon ni Lolo Calypso ay ang mismong lawa na pinagkukunan ni Bernabe ng patubig. Humanda ka, Johan, aking apo. Kakalasin ko na ang harang sa balon ng enerhiya na mula sa iyong katawan. Ginamit ni Calypso ang sinag ng pulang buwan para makalas ang kanyang kampilan. Sa pagkatanggal ng gintong kampilan, ay agad nagsilabasan ang puti at itim na usok. Iyon ang enerhiya na hinigop ni Johan noong maganap ang digmaan sa pagitan ng kanyang ama at ni Haring Amador. Magpatangay ka lang sa ningas ng kapangyarihan na lulukob sa iyong buong sistema, aking apo. Magpatangay ka lang, Johan. Sinunod ni Johan ang gabay ng kanyang Lolo Calypso. Nagpatangay siya sa enerhiyang umaangkin sa kanyang pagkatao. Nararamdaman ni Johan na parang
humihiwalay ang kanyang kaluluwa sa pisikal na katauhan. Ginamit niya ang hangarin na mailigtas ang itinuturing niya na pamilya. Doon siya humugot ng ibayong lakas para malampasan ang pagsubok na iyon. Sa wakas ay nagawa niyang malampasan ang pagsubok. Nagawa niyang tanggapin ang kakayahan na itinago sa mahabang panahon. Kasabay sa pagtanggap niya ng natatanging kakayahan ay ang pagpili sa kanya ng gintong kampilan na minsang inalagaan ng kanyang lolo Calypso. Noong matagumpay na maisalin sa katawan ni Johan ang kanyang kakayahan, ay tuluyang bumagsak ang pananggalang. Nagbigay daan ito para tuluyang makapasok ang armada ni Haring Amador. Isang labanan ang naganap sa pagitan ni Johan at ni Haring Amador. Gulat na gulat ang lahat dahil sa lakas na ipinamalas ni Johan. Hanggang sa nagawa ni Johan na magapi si Haring Amador at mapugutan ito ng ulo gamit ang gintong kampilan ng kanyang lolo Calypso. Yumukod ang buong armada ni Haring Amador at hinirang si Johan bilang bagong hari na mamumuno sa kanila. Si Haring Johan ang sumibol na bagong pag-asa para muling mabuo ang kaharian na sinira ni Haring Amador. Pagkatapos ang madamdaming pamamaalam, ay tumawid naman si Haring Johan para gampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapagmana ng trono. Ilang buwan lang pagkatapos ng tagumpay ni Haring Johan, isang balita ang labis nagpasaya sa mag-asawang Bernabe at Nere. Kasalukuyang nagdadalang tao si Nere. Isang bagay na matagal nilang inaasam-asam na mag-asawa. Ito palang gantimpala na tinutukoy ni Lolo Calypso. Sa wakas, ay ipinagkaloob din sa atin ang isang anak na muling magbibigay buhay sa tahanan na nilisa ng ating panganay na anak. Simula noon ay namuhay din ng masaya ang mag-asawa. Paminsan-minsan ay binibisita din naman sila ni Johan kasama si Lolo Calypso. Hanggang sa unti-unti na nagiging okay ang lahat at hanggang sa natapos din ang kwento. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos sa kwentong ito. Mabuhay kayo at ingat kayo palagi. Hanggang sa muli, huwag kalimutan magdasal.